Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili at ating damhin ang presensya ng ating Panginoon. May isa tayong kakilalang pari na minsan ating nakausap at ating natanong, Father, para sa iyo, ano ba ang masasabi mong pinakamagandang pangyayari sa iyong buhay? Yung hindi mo makakalimutan at yung talagang makabuluhan para sa iyo, para sa iyong sarili, para sa iyong kapwa, at para sa iyong pinaglilingkurang Diyos. At ang sabi ng ating kaibigang pari, hindi ko makakalimutan ang araw na ikinasal ang aking ama sa aking ina. At lalong hindi ko makakalimutan na isang araw ng Hunyo, ako ay ipinanganak ng aking ina. At ako'y kanilang inalagaan, pinalaki, pinaaral, dinisiplina. Ngunit binibigyan ng aking pangangailangan. At dahil sa pagmamahal sa akin ng aking mga magulang, dahil sa pag-aaruga sa akin ng aking ama at ina, ito, isa na akong pare ngayon. At masasabi ko na kung hindi nagmamahalan, kung walang pagmamahalan, walang pagkakaisa sa aming pamilya, hindi ako magiging pare, hindi magiging doktor ang aking kapatid, hindi magiging inhinyero ang isa ko pang kapatid, hindi magiging profesional ang isa ko pang kapatid. Napakagandang paliwanag. Isa siyang ganap na pari, may kapatid siyang inhinyero, may kapatid siyang doktor, may kapatid siyang isa ng ganap na profesional. Bihira sa isang pamilya na magkaroon ng ganitong kasimpleng tagumpay. Ang may profesyon ang lahat ng mga anak o tapos sa pag-aaral ang mga anak nang dahil sa pagtitiis, pagsasakripisyo at pagmamahal sa kanila ng kanilang mga magulang. Ang pamilya o ang mag-anak na may pagmamahal sa isa't isa, may respeto sa isa't isa, ay tatanggap ng katakot-takot, siksik liglig na biyaya mula sa ating amang nasa langit. Pinagpala ng Diyos ang isang pamilyang nagmamahalan, nagrerespetuhan, at maganda ang turingan ng bawat isa. Bihirang makita ang ganitong pamilya, subalit hindi mahirap hanapin. Hindi mahirap sapagkat nasa ating may mga pamilya ang pagbuo ng isang pamilya na alagang-alaga ng Diyos. Nasa atin, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Walang mahirap, walang marayamang pamilya sa mundong ito. Sapagkat marami tayong nakikitang mga mayayamang pamilya, ngunit bigo sila sa kanilang mga anak. Samantalang may nakikita tayong mga pamilya, halos walang makain, sub-sub sa trabaho, subalit makikita mo ang tagumpay ng kanilang mga anak. Ang lahat ng ito ay hindi imposible. Ang lahat ng ito ay mangyayari. Sapagkat tayong tao ay kapatid ng Diyos. Anak tayo ng Ama, kapatid tayo ng anak. Napakagandang pribilehiyo para sa atin. Kaya nga, upang matanggap natin ang biyaya ng Diyos, gawin nating modelo ang Sagrada Familia, ang Holy Family, ang pamilya ni Jose, ni Maria, at ni Jesus. Si Jose ang ama, si Maria ang ina, si Jesus
ang anak. Totoo, hindi basta-bastang tao si Jesus. Totoo, isa siyang tunay na Diyos. Ngunit, alam natin, kahit na misteryo ang kanyang pagkatao, totoong tao, tunay na tao, nagiging tunay na tao, ang tunay na Diyos. Taong namatay, ngunit muling nabuhay. Yan ang anak ng Diyos. At isa siya sa bumuo sa Sagrada Pamilya. Hindi kaila sa atin. Una ating napag-aralan sa pamagitan ng ating pagbabasa ng banal na aklat o ang Biblia. Na nang si Jesus ay may 12 taong gulang. Siya ay dinala ng kanyang mga magulang na sina Jose at Maria sa templo ng Jerusalem. Ngunit 3 araw mula nang umalis sila sa Jerusalem, natuklasan ni Jose at ni Maria na wala ang kanilang anak. Labis na nabalisa ang mag-asawa at napilitan silang bumalik sa templo ng Jerusalem na kanilang nilalakad nung panahon na yan ng mga 3 oras ayon sa banal na aklat. At ang matagpuan nila si Jesus, parang isang tunay na ina si Maria. Alam ni Maria, hindi pangkaraniwang anak si Jesus, sapagkat si Jesus ay anak ng Diyos, ang pangalawang persona ng Santissima Trinidad. Ngunit nabigkas pa rin ni Maria ang tunay na pagkabalisa ng isang tunay na ina. Anak, ano ba itong ginagawa mo sa amin ng iyong ama? So, labis kaming nabalisa sa pangyayari. At si Jesus, nagiging isang masunuring anak. Hindi katulad ng mga anak ngayon, na kapag kakausapin ng kanilang mga magulang, sisinghalan pa ang mga magulang. Anong pakialam ninyo kung nasaan ako? Anong pakialam niyo kung saan ako nagpunta? Ganun ngayon ang karamihan sa mga anak. At si Jose naman, alam niya, hindi niya anak si Jesus, sapagkat si Jesus ay Diyos. Ngunit sinabi sa kanya ng isang anghel, Jose, tanggapin mo si Maria bilang asawa, sapagkat siya ay nagdagalawang tao at tawagin mong Jesus. Tawagin mong Emmanuel, ang Diyos. At si Jose ay nagiging masunurin. Tinanggap niya si Maria. Hindi niya, nung mga panahon na yan, dapat maparusahan si Maria dahil siya ay nagdadalang tao. Na engaged na siya. Betrothed. Na engaged na siya kay Jose. Sapagkat nung panahon na yun, kapag ang babae at lalaki ay engaged, legally, mag-asawa na sila. Yan ang batas ng Hudyo nung kapanahon na ngayon. Pero bilang isang lalaki, tinanggap ni Jose ang obligasyon na binigay sa kanya ng Diyos. Pinalaki niya si Jesus na parang tunay na anak. Hindi niya pinalaki sa layaw. Tulad niya na isang karpentero, nagiging anak ng panday si Jesus. Sinunod ni Jesus ang utos ng kanyang mga magulang. Ang kanyang magulang, earthly parents. Sapagkat siya ay isang Diyos. Kaya ni Jose na magmamatigas dahil sa Diyos Jesus at hindi sila basta-bastang mapapahamak. Ngunit lahat ng paraan, lahat ng gawa ng isang tunay at mabuting ama, ipinakita ni Jose. Kaya tayong may mga pamilya, mga ama, gayahin natin si Jose. Mga ina, tularan natin si Maria sa pagmamahal sa anak. Mga anak, tularan natin si Jesus sa pagiging masunurin, mabait at masipag na anak.